What does it take to make an app? Hey guys, welcome back to another episode of Apps to Try with your host, Gabe. Mga katry, mahilig tayong gumamit ng mga apps sa mga mobile devices natin. We daily use at least 5 apps on average. But do we know what's behind these apps? Ano ang definition ng app? And what does it take to make one? Secure ba ang mga apps when it comes to our information? How can I know which apps to use? If you're interested to make one, what does it take to become an app developer? Well, today's guest will explain all that and more. Let's welcome our guest, Sir Neil Principe from Los Baños. Hi, sir. Welcome to the show, Sir Neil. Kamusta kayo ngayong quarantine? Ayos naman, surviving. MECQ na ulit dito, pero nakapag-groceries na naman itong nakaraan. Kaya, okay naman. Ayos. So, Sir Neil, ikaw ay isang web developer ngayon, no? Website developer. Pero meron ka ding experience sa iOS development. Pwede mo ba kaming i-walk through? Ano ba ang application or mobile application? Okay, ang mobile application ay applications natin sa mobile. So, meron tayong phone, di ba? Halimbawa, iPhone, kung meron kang iPhone ngayon. Yung mga icons na nakikita mo sa home screen mo ay mga applications. So, for example, calendar dyan, may camera dyan, may Facebook dyan, may Instagram dyan. So, all sorts of applications na magpapadali ng buhay natin, kumbaga. Halimbawa, gusto mo na mag-mark sa calendar mo kasi merong upcoming event. So, handheld yung mobile, yung phone natin. So, anywhere you go, kaya mong ma-check kung ano yung susunod mo na. So, ganun. Parang yung mobile application will help us dun sa mga daily routines or daily things na nangyayari sa buhay. Right. Ikaw, gaano ka katagal nagde-develop ng apps? Nagsimula ako noong 2012 and 4 years ako nagstay sa iOS development. So, within that span of time, marami na akong na-develop na apps na nasa App Store dati, pero hindi na siya well-maintained ngayon kasi 8 years ago pa. Alright. What does it take ba to make these applications? Ano bang kailangan sa application development? Unang-unang kailangan natin kapag nagde-develop tayo ay yung pag-sacrifice ng time natin para mag-aral ng programming languages na kailangan para makapag-develop. And of course, kailangan din ng effort kasi mahirap-hirap din yung programming. Yung mga complexities din yan na kailangan magaling ka sa problem solving or sa logic-based programming, no? So, kailangan isa rin sa passion mo yung pagko-code para ma-enjoy programming. Kailangan ba maging genius or matalino para lang pasukin yung app development? Hindi naman. Kahit sino kayang i-develop yung skills niya from scratch. Lalong-lalo na kapag nare-relate mo yung pagpo-program mo sa buhay mo. So, makakapag-develop talaga kahit sino. Ayos. So, pagdating naman sa paggamit ng applications, no, kasi may mga designs yan, dinidesign din yung UI and yung sinasabi natin UX. Ano ba ang UI at ano ang UX? Okay, so ang UI ay user interface. Kapag tinignan natin yung isang application sa phone natin, yung lahat ng nakikita natin sa screen ay user interface. So, makikita mo dyan yung mga labels, kung nasa ang page ka, kung ano yung nakikita mo ngayon, nandiyan yung mga buttons natin, di ba?
So, lahat ng elements na nakikita natin sa screen ay UI. Yun so, yung UI. ano naman ang UX? Ang UX naman ay, or in other words, user experience, in-ensure dito ng mga developers na kapag ginamit yung application mo, hindi malilito yung user mo. So, for example, meron kang button na login. Kapag tinap yan ng user mo, alam ng user mo na magla-login yan at pupunta yan dun sa home screen mo. Merong mga tinatawag kasi na hindi ko maalala yung tawag, pero may cases kasi na halimbawa, gumawa sila ng button pala pero mukhang label. So, hindi alam ng user na natatap pala yon. So, bad user experience yung nararanasan ng mga customer kapag ganun. So, yung UX, in-ensure na ito na maganda yung flow ng application mo at mabilis maintindihan ng user kung paano gamitin yung application. Alright. So, other than yung pag-design yung itsura and yung experience, meron din tayong pag-design ng safety, no? Yung back-end naman. So, yung pagdating sa pag-design ng ganyan, no? Yung mga design ng mga applications, safe ba ang information natin pagka gumagamit tayo ng mga other applications that require yung credit cards natin, yung mga debit cards, GCash, PayPal, mga ganyang payment methods, lalo na yung mga shopping applications, no? Ito yung mga madalas na ginagamit natin. May mga takot kasi tayong mga viewers and we want to assure them we want to be able to address yung fear nila na safe ba na gumamit ng payment methods na ganito sa mga apps like Lazada, Shopee, or Zalora or other applications. Okay bang gamitin? Yes. Maraming siguro nakakapag-skip ng privacy policy. Kasi doon nakalagay yun kung gaano ka-safe yung app. Yung privacy policy, ang contents nan ay kung paano gagamitin ng application yung data na ibinibigay mo doon sa application. So, for example, you have your name, you have your age, you have your address, inilagay mo yun sa app. Nandun nakasulat sa privacy policy kung paano nila gagamitin yun. And we can be assured na safe naman yun kapag nakasulat yun doon sa privacy policy nila. Tapos, we have our payment gateways naman. No? Meron naman yung tinatawag na terms of conditions kung paano gagamitin yung credit card information mo, for example. Tapos dyan din nakasulat kung makikita mo rin doon sa halimbawa sa payment system nila kung gagamitin ba itong information mo palagi, isa-save ba ito sa database nila, pwede namang hindi. So may mga choices yan. Kaya one way of assuring na safe yung app ay titingnan mo yung dalawang yun, kalimitan na yung privacy policy tsaka yung terms and conditions. Ngayon, kapag wala yung dalawa yan or either sa isa sa mga yan, magtaka ka na kung paano nila ginagamit yung information mo. Alright. Tapos meron din, sige. Hindi pala dapat natin ini-ignore yung privacy policy and terms and conditions, Pero paano yung pagdating sa App Store? Sa App Store lang ano pa ba sila ng unsafe na application? Ayan, yung App Store natin, for example, dati nung nagko-code ako sa iOS, nung nag-try ako na mag-deploy ng application sa App Store, meron silang mga requirements na dapat ma-meet mo. Isa sa mga yun yung security, kung safe ba yung data ng user na gagamit, no? So, kapag hindi pumasa yun doon, i-reject yung application mo. So, more or less, kapag wala yung application mo sa App Store, maaaring hindi secure or merong other issues na nakita yung Apple mismo dyan. So, ganun din sa Play Store. Nire-review din nila yun. Alright. So, ayan mga ka-try, ha? Wag na tayong masyadong matakot sa ating mga data sa mga applications na galing sa App Store or sa Play Store, at we make sure muna na alam natin yung nasa privacy policy, yung terms and conditions, at rest assured
na ito ay na-review ng App Store at ng Play Store bago nila i-release para alam nila kung safe ba talaga ang mga information ninyo. Okay. So paano pasukin itong itong trabaho na to, app development? Kasi baka may mga viewers tayo diyan na interested na maging app developer. Paano ba pasukin to? Anong kailangan? Okay, marami namang paraan para pasukin yung pagiging app developer, no? Pero syempre kailangan mo muna ng device na gagamitin mo para makapag-program. For example, gusto mo na mag-program ng iOS application, so kailangan mo ng Mac. Kung Android naman, pwedeng laptop lang or desktop. Kung web naman, either of the two. Pero kung gusto mo all-in-one, yung Mac na. Ang maganda kasi sa Mac, bukod sa pwede siya sa iOS, pwede siya sa Android, pwede rin siya sa web. Sobrang taas ng quality ng hardware mo. Kaya makakaasa ka na tatagal sa'yo yung laptop. Pagkatapos, kahit na mataas yung presyo niya, good investment naman siya. Magagamit mo talaga siya ng pangmatagalan. Alright. Magandang investment nga naman talaga. Oo nga, napansin ko nga, maraming mga app developers, napapansin kong naka-Mac. O kung hindi man, naka-Windows, pero naka-cloud na Mac. Oo nga. Alright, so, ang last question, kaya ko bang gawin tong trabaho na to bilang isang app developer? Kaya ba tong gawin sa bahay lang? Remote work? Oo naman. Marami tayong platform sa iba't ibang websites na nag-o-offer ng online job. Ang maganda doon sa mga websites na yon, merong options doon na pwede tayo makapag-work remotely. So, kapag naka-work remotely ka, pwede kang nasa bahay lang. And ang maganda doon, marami talagang websites na nag-o-offer ng job, ng trabaho. Kasi yung clients mo ay manggagaling from all around the world. May any sources ng magandang sources of information na pwede kong kunin? Kasi gusto kong mag-aral, wala akong place na matutunan, pero meron akong computer. Saan ako pwedeng matuto? Meron tayong maraming gang online schools. Isa na dyan yung Udemy. Pero kung ayaw mo naman magbayad, meron tayong mga free tutorials. Search mo lang sa Google. Minsan nga si YouTube nag-offer din yan ng mga ganong courses. Pero huwag ka mag-expect masyado kay YouTube kasi kalat-kalat yan. Pero kung gusto mo na focus ka dun sa isang course, pwede kang bumayad ng isang course sa Udemy. At ang maganda dun, kapag binayaran mo yung isang course niyan, forever na yun natin. At I think may certificate ka, after mo. Yun, oo. Tama. Oo. Pwede mong ilagay din sa resume. After isang course, yes, mada-download mo yung certificate mo galing sa Udemy. One last word na lang siguro sa mga viewers na gustong pasukin itong trabaho na to, o gustong maging app developer. Ano ang pwedeng isang word of advice sa kanila, at pati na rin sa mga app developers na ngayon na gustong i-improve pa yung kanilang trabaho? Okay, dapat na-enjoy mo yung pagko-code. Ibig sabihin, you find ways na makapag-enjoy ka habang nagko-code ka. Kasi kapag hindi ka nag-enjoy, maboboard ka, and baka yung pagnanais mo na mag-develop, mapalitan ng pagka-board, lalo nang mawala yung gusto mo. And next, kailangan mo din ng tiyaga, ng effort, kasi hindi laging madali yung pagko-code. Paharap ka sa mga complex codes na kailangan ng matinding logic, algorithms. So, talagang haharapin mo yan. Pero kagaya nga nung sinabi ko nung una, kung na-enjoy mo yan, you take that as a challenge para mas lalo ka mag-improve. Tapos, syempre, kailangan mo ding i-build yung portfolio mo kasi para din yan sa future mo. Yun isa sa mga regrets ko ngayon kasi hindi ko naipon yung portfolio ko. Mahirap maghanap ng tuloy ng trabaho. Pero kung meron kang magandang portfolio,
makakaasa ka na magagamit mo yan in the near future and magiging basihan yan kung i-hire ka ng lawyer. Alright. So thank you very much, Sir Neil, sa time ninyo. Thank you for being our guest dito sa Apps to Try. At mag-ingat kayo dyan sa sa Los Baños. Baka may gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout sa mga family ko, si Mama, si Papa, siyempre sa mahal kong asawa, si Shakina. Thank you so much, Sir Neil, for joining us. If you want to get into development, why not try mobile app development? There are many resources for us to learn, both paid and free. That was a developer's perspective. But what about a robotics expert? How do apps and robots work together? That and more next time on Apps to Try. Shout out to John and Dre. Hope you guys are safe. Before this video ends, make sure to subscribe to our YouTube channel. Hit the bell icon so you get notifications for any new videos. Like this video. Like our Facebook page, TryPH Media. And as always, I'll see you in the next one.